Okay, magandang tanghali sa inyo mga kapogi. Another day, another vlog. So, kaya kung napapansin nyo, meron tayo ditong fuse at meron tayo ditong fuse box. At bawat isang fuse box ay meron siyang 15 amperes. So, bakit nga ba meron tayong mga tinatawag na 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, yan. Ito yung ginagamit natin pagka tayo ay nag-i-install ng mga pailaw. Tulad ng mga auxiliary light, yung mga laser gun, mga mini driving light, yung maliliit, yan. So may kinalaman yung ating fuse at ito yung nag-iingat para sa ating motor para hindi tayo kung halimbawa at hindi kabisado nung nagwa-wiring, yun, sa mga gusto matutong mag-connection para sa inyo yung video ito. Ayan. Halimbawa hindi masyadong kabisado ang wiring, nakalimutan maglagay ng fuse, naku, napakadelikado. Lalo na kung ang mga motor ninyo may mga kalidad, mga branded. So yun, mabalikan ko lang yung aking ginawang ADB. So ikwento ko muna yung bago natin tayo mag-computation dito. Yung aking ginawang ADB 160. Meron siyang laser gun. Laser gun 120 watts. Yan mga kapogi. Bago meron siyang TDD. TDD Rhodes. Sabi niya sa akin 120 watts din. Yan, may kinalaman niyan bago meron siyang busina. Pia horn. So malakas yan busina mga kapogi. Kahit yan isaglit lang, pero yung pagbusina niya malakas ang impact niyan. So ngayon bali dito sa kanyang laser gun na 120 watts at saka TDD 120 watts, edi bali to 240. Huwag na muna natin sama tong busina. Ngayon sa 240, mag computation tayo dito. Ang gamit natin battery 12 volts. I-divide natin ngayon yan mga kapogi sa 12. So bali lumalabas diyan, computation natin diyan ay lumalabas diyan ay bali ay 26. Meron siyang 26 ampere. Tama nga ba mga kapogi? Ito yung sinatawag natin ampere, volts, watts. Yan, dapat alam niyo yan mga kapogi bago kayo mag-wiring. Ngayon, ang connection niya may kasama ng balas. Ngayon, ang nangyari doon mga kapogi, halimbawa ito yung laser ganyan, yung malaki, may 6 na ilaw, dalawa. Bago meron siyang TDD, dalawa din. Tigwa 120 yan. Ngayon, madalit sabi yan, may balas na yan pareho. May mga balas yan mga kapogi. Yan. Nawalan pa ng tinta. Yan. May balas yan kasama mga kapogi. Kapogi, mahalaga yung malaman to. Para sa inyo to. Ito may naka-built in na fuse. May fuse na dito built in yan. Dalawa. Itong dalawang kanyang laser gun. At saka itong kanyang TDD. May fuse din. May fuse na tig 15. Yan, may tig 15 amperes yan nakalagay. So ang nangyari, ang ginawa niya nung nag-connection from susian, lagyan natin key. Diba, wati susian mga kapogi. Susian natin. Bawa ito yung kanyang galing battery, pagpalagay na red. Bago ito yung ACC black. Yung positive na yung may fuse, ang ginawa mga kapogi, dito nilagay sa accessory wire. Yan, dito lahat ikinoneksyon sa accessory wire. Yan, puro sa accessory wire ng connection. Tapos yung kanyang may ginamitan siya ng isang positive, inilagay naman niya sa positive ng battery para matuto kayo, para hindi na maulit at para maiwasan ng sunog. Gumamit siya ng isang fuse 15 din. Kung isipin nyo ang lalakas ng mga fuse, bakit uminit at bakit naluto yung fuse? Kasi nga sa halip na ito ay dito dinirect ay dito nagkumuha sa ACC, accessory pagbuhay natin ng susian. So wala pong kwenta yon pag sa accessory kayo kumuha. Bago 15 amperes ang lalakas niyan, tigpi 15 amperes,
fuse 30 amperes, 30 amperes, 60 amperes. Lalo lang nahirapan yung supply kasi accessory wire sila kumuha. Ngayon, pagdating dito sa accessory wire, yung kinuha nila ng accessory wire, yung positive nito ng ating mismong motor, dun lang sila nag-additional ng isang fuse. So maling-maling connection yun. Ang mangyayari doon mga kapogi, nung binuhay yung laser gun, pag binuhay mo to, malabo na tong isa. Pag bumusina ka, mawawala na yung alinman sa dalawa dyan ng ilaw. Ganun ang magiging resulta noon. Pagka nag-trigger ka or nagpailaw ka at nagbusina ka, bukod pa sa busina mga kapogi, bukod pa din ng fuse ng busina. Yun, naglagay din sila ng fuse sa busina dito din sa accessory wire kumuha. So ganun na nangyari. Kaya yung kanyang 15 amperes ay naluto. So ngayon ang ginawa ko, binago ko ngayon yung connection nito. Ito sa halip na dito ko lagay sa accessory wire yung apat na positive na mga wire na itong mga laser ganyan malalakas na yan. Pang big bike na yan eh. Dito ko naman pinaglalagay sa positive yan. Ngayon, bago siya dumating ng positive, itong dalawang ilaw na ito, ayan, nilagyan ko yan tigi sa pang fuse na ito. Heavy duty, dalawang 50-15. Yan, dalawang tig 15 na nilagay ko dyan mga kapogi. Tapos, gumamit ako ng dalawang relay. Yung relay na ginamit ko na Boss relay na Japan wire, din ang ating mga heavy duty rin. Siya ko namang inilagay sa accessory wire. Dito kumuha lang ako ng trigger. Gumawa ako ng trigger kasi ito may ACC wire itong dalawang ito. At saka yung ating busina may ACC wire din. Kailangan mo mag-connect sa ACC wire. So pinadaan ko muna siya ng Boss relay. Yan, kudrado yan mga kapogi, Boss relay. So trigger yan, connection din ako sa battery. Bago kumuha din ako sa accessory 86, bago number 30, may fuse yan, may fuse din yan mga kapogi. At ito na nga yun, yung fuse na yun, direction doon. Tapos number 85, nag-contact tayo sa body ground, negative, diretso ng negative ng battery, at yung kanyang 87 dalawa. So bali dalawang relay ito, power up line ito. At dito ko kumuha ng ACC wire. Yon. Diyan tayo kumuha ng accessory wire para dito sa mga ACC wire ng kailangan kasi ng accessories wire para mag-trigger itong ating mga ilaw na ito. At dun sa busina, at gumamit pa ulit tayo ng isa pang Boss relay. Yan. At ito yung kinuhanan naman natin ng kinuha ng mga kapogi ng sa busina natin. So ano naging pakinabang nito mga kapogi? Ang naging pakinabang niyan, parang hindi ka nag-install. Naintindihan nyo nga? Parang hindi ka nag-install. Parang stuck pa rin yung baterya mo, hindi siya mahihirapan. Bakit? Kasi dumaan siya ng relay. Ang ating relay ay mayroong 30 amperes. 30 amperes. 12 volts. I-times mo yan sa 12. 360. Times natin sa 12. Sa 10, 300. Watt. 360 watts. 360 watts mga kapogi. Ang nakuha natin dito. So sa power up line walang magiging problema. Bakit? Hindi na mahirapan yung ating battery. Ito. Hindi na mahirapan yung ating baterya. Yung positive ng ating battery. Para lang yung sa kanyang motor. Kaya tayo gumagamit ng relay. Isipin nyo 260 watts. Ito 240 watts. Kaya na niya to. Sobra-sobra pa. Meron siyang 30 ampere. Bago ito ay merong 26 ampere. So ibig sabihin kaya na niya yung dalawang ilaw na isang relay. So bukod doon, meron pa sa busina. Yung busina, hindi na natin alam ang computation pa. So tatalakayin natin sa isang araw yan. Basta madalit sabi mga kapogi, basta nag-setup ka kahit anong lakas ng mga pailo mo or busina mo, hindi siya mahihirapan. Lalo't mga gamit mong wire ay pure copper, tapos nakahinang lahat. At bawat busina na ini-install ko nakahinang sa terminal. Hindi ako nagamit ng mga socket. Kasi pag nag-vibrate yung mga kapogi, luluwag at luluwag din yun. Hanggang maging pagak. Ano tawag ito? Parang pipi yung tunog ng ating busina. Kaya yung ating mga in-install ay malalakas. Kasi intact yun. Nakahinang siya. So kailangan mo dyan
bawat ilaw isang fuse. Kung ikaw ay may dalawang ilaw na malalakas, dalawang fuse. So ang ano nito, 15 amperes, 30 amperes, meron siyang 226 ampere, kaya nang i-drive yan ito. So wag naman masyadong mataas, wag din naman masyadong mababa. So ganun lang yung mga kapogi. Kumbaga yung ating kasing battery, kaya kailangan natin ng mga relay. Ating kasing battery mga kapogi ay 12 volts, 48 ampere, 576 watts. Yan lang ang kaya ng ating baterya. So iba naman ang mga battery ng mga Matic, maaring tumaas pa yung kanilang amperahe tsaka wattage, pero hindi na naglalalayo dyan. So kung may gamit kang 240 at saka busina mo pa, abutin na yan ng 240 sa ilaw. Bagong busina mo kada trigger mo malakas kasi yan maaring maglaro yan sa mga 120 watts din kada isang pindot mo lang, or basta malakas ang kinakain din ng busina, o di abutin na siya ng 360. Meron ka ng 576. Paano yung stock na motor mo, yung headlight mo, park light mo, brake light mo, malalakas din yan. Hazards, yung mga placer natin. So kaya tayo gumagamit ng yung Boss Relay. So kung meron kang Boss Relay at meron kang baterya 576 watts at meron kang power upline na 360 watts, so ito na magiging gamit ng iyong motor. Magkakaroon ka ng 936 watts. So kaya na niyang i-drive underglow light, mini driving, kahit padalwa, isang busina. So yun. At maiwasan mo pa ang lobat. Kahit pa kayo mag 2-way alarm, kaya pa rin yan dalhin. So yun lang mga kapogi. So ulit-ulitin nyo lang ang video. At lagi ko sinasabi, bago kayo mag-connection, bago kayo mag-wiring, alamin nyo muna yung volts, amperes, watts. Yan, meron yang meron yang formula yan. Pag-aralan niyo muna bago kayo mag-install, para maiwasan nyo yung sunog sa mga motor. Yun lang mga kapogi. Thanks for watching.